Mabuo tayo lahat, please. No? His Excellency Joaquin Otero, Ambassador of Argentina to the Philippines. Of course, His Excellency Shinao Orabe, Ambassador from Japan. Secretary Icona, Secretary Manny Mamba, of course, Senator Ed Angara, Governor Bellaflor Angara Castillo, Representative Sani Angara, Vice Governor Gerardo Noveras, Mayor Arturo Angara, mayors from the different municipalities of Aurora, namely Mayors Reynaldo Bitong, Mayor Victorio Briones, Mayor Tito Tubigan, Mayor Zenaida Padiernos, Mayor Ariel Bitong, and Mayor Annabel Tangson, Mayor Epifanio Guillermo of Marilao, Bulacan, Mr. Takahiro Sasaki of JICA, Lieutenant General Tony Alcantara, Commanding General of the Northern Luzon Command, of course, the Commanding General of the Philippine Army, General Manuel Bautista, mga kapwa ko kawani ng gobyerno, mga kagalang-galang na panauhin, mga minamahal ko mong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Sagutin ko na ho muna yung kanina nabanggit ni Manong Ed. Alam mo nyo, lahat sila nakasabay ko na nga ako, kung tutusin. Ang ating gobernadora po, nakasabay ko sa 11th and 12th Congress at marami po tayo natutunan. Sila po yung nauna sa atin doon. Nung nangangapa-ngapa tayo, pinapanood natin yung halimbawa ng mga nauna sa atin kung paano ba maging mahusay na kongresista. At bilang gobernadora, wala naman tayo siguro masasabi rin. Si Sani naman po, aminin ko po, nakakatanda ako sa kanya na siguro mga 3 taon. Nauna po ako sa kanya sa Kongreso at nagsama nga ho kami sa maraming talagang matinding pagsubok. Si Manong Ed naman po, kasabay natin ng 3 taon sa Senado hanggang nahirang tayo bilang Pangulo. At isa nga po sa masabi nating matagal ng politikong marami na pong nagawa. Alam niyo, magaling ko sa inyong airport papunta dito. Sabi ko, parang sementado lahat ng karsado dito sa Balera. Kami sa Tarlac kasi marami pang asfaltado. Mas magaling yata si Manong Ed talagang magtrabaho kaysa sa atin. Hahabol na lang ho kami. Noong nakarang buwan, ipinagdiwang po natin ang ikalawang sentenaryo na kapanganakan ni Tandang Sora. Ina ng Katipunan at isa sa mga kababaihang tumatak sa kasaysayan ang kontribusyon sa lipunan. Ngayon naman po, kinikilala natin si Doña Aurora Aragon Quezon. Ang butihing may bahay ni Pangulong Manuel L. Quezon. Tulad ni Tandang Sora, humarap si Doña Aurora sa sangandaan ng buhay kung saan nangibabaw ang pagmamahal niya sa bayan. Bilang unang ginang, naging tunay na katuwang siya ng kanyang kabiyak sa paglilingkod bayan at nanguna sa mga programang kumakalinga sa mas nangangailangan. Mapalad nga po talaga si Pangulong Quezon dahil may kasalo siya sa hirap at ginhawa sa pamamahala ng bansa. Kaya nga po kuminsan, hindi ko po maiwasang isipin, iba po talaga siguro kapag may inspirasyon ka. Sa likod po ng kanyang kadakilaan, alam naman po natin ang nangyari kay Doña Aurora. Pauwi siya dito sa Baler nang tambangan na mahuk ang kanyang sinasakyan at walang habas silang minasakyan. Marahil napapaisip tayo, bakit tumantong sa marahas na pangyayari ang kapalaran ni Doña Aurora? Alam po nyo, no ako po'y bata nag-aaral sa elementaryo, dinala po kami ng aming mga guro sa Fort Santiago kung saan namin nakita ang sasakyan na lulan si Doña Aurora. Bata musmus pa ho tayo noon. Pero alam po natin at batid natin na patay na si Pangulong Quezon nung siya'y tinambangan. Nagtatanong tayo, ano kaya kadahilanan dahil ang tradisyon po sa Pilipinas, kung may sigalot at may away, puwera ang kababaihan, puwera ang mga bata. Dito po hindi na napuwera, wala na po sa katungkulan, nagawa pa mamasaker. Tagal ko po iniisip talaga yun hanggang sa mga araw. No? Siguro yun po ang nagiging simbolo ng karahasan, na walang humpay ng himagsikan. Ito nga po ang maaaring kahantungan. Kapag naetsa puwera ang taong bayan sa sistema, kapag naiiwan si Juan de la Cruz sa laylayan ng lipunan, nagre-rebelde sila, namamayani ang karahasan, at maraming inosenteng buhay ang naapektuhan. Ganitong kadaliman po ang bumalot sa atin sa nakaraang dekada, na nagdulot ng malawakang pagduda at pagdurusa ng ating mamamayan. Ilang dekada na nga po ang lumipas,
Subalit ganitong pagsubok pa rin ang kinakaharap ng ating lipunan. Nang pangunahan po natin ang pagbagtas sa tuwid na daan. Ano po ba ang mandatong ibinigay ng mga Pilipino sa pamahalaan? Malinaw po ito. Ang itaguyod ang isang gobyernong pinag-ahari ang katarungan at pananagutan sa bayan. Kung saan kapag may ginawa ka masama, may kakulang kang parusa. At kapag gumawa ka naman ng tama, may kapalit itong mabuti. Isa itong pamahalaang patas kung saan walang mas mataas sa batas. Hindi po ba't ito mismo ang pundasyon ng itinataguyod nating ekonomiya? Isang ekonomiyang ramdam ng nakakarami kung saan kasama sa kaunlaran ang bawat Juan de la Cruz. Ito po ang nagbunsod sa paglilitis ngayon sa Senado kay Renato Corona. Sigurado po ako na malaki ang paghanga ninyo sa inyo pong kinatawan kay Sani Angara. Sa paglilinaw niya sa mga isyo bilang spokesman ng prosecution team ng Kamara at katabi po natin na binabatuhan ako na tanong batikos dahil ayaw po lang malaman ang katotohanan. Ngayon din po, tiwala tayo sa pagiging patas ni Senador Ed Angara, pati na rin po ng buong Senado sa paglilitis kay Ginoong Corona. Alam niyo po, simple lang ang diwa nito. Ang paglalantad ng katotohanan ang susi upang maitaguyod natin ang isang lipunang may pananagutan ang bawat mamamayan. Paano po ba tayo magkakaroon ng kumpiyansa na ang bawat sentimo ng ating buwis ay magagamit sa tamang paraan? Kung mayroong kawani ng gobyerno na hindi man lang alam ang simpleng arithmetic. Hindi po ba sinabi ng Pangulo ng Senado na ang SALN o SALN ay isang personal na balance sheet? Ang ibig sabihin po, kung ano ang sinumpaan mo, iyon din dapat ang pagmamayari mo. Ngayon, sa pagtahak natin sa tuwid na daan at sa pagsusumikap natin pag-alabin ang liwanag na mabuting pamamahala, ano po ba ang napipintong kinabukasan ng inyong probinsya? Isa itong Aurora kung saan walang turistang dapat matatakot dumaan sa Sierra Madre dahil panatag silang ngiti lamang ng mga Aurorans ang sasalubong sa kanila. Isa po itong Aurora kung saan bawat mamamayan ay ganadong makiisa sa pagpapabuti ng lipunan dahil mulat mayroon silang pamahalang tapat at tutok lamang sa pagbibigay serbisyo sa ikabubuti ng bayan. Narito na nga po ang inyong gobyerno. Tinutumbasan ng gawa ang panata nating pagbabago mula sa pamumuhunan sa edukasyon hanggang sa paglalagak ng pondo sa kalusugan, mula sa pagsugpo sa mga tiwali hanggang sa paglalatag ng mga oportunidad sa mga Pilipino. Naibabalik na natin ang sigla at kaunlaran sa ating bayan. Patuloy po nating isabuhay at pahalagahan ang pamana ni Doña Aurora sa atin. Nangangahulugan po ang Aurora ng pagbubukang liwayway. At sa ating mabuting pamamahala at pagkakaisa, tinitiyak na po natin ang isang maliwanag at maunlad na bukas sa ating pambansa. Isang maligayang anibersaryo sa inyong mga minamahal nating taga-Aurora. At bago po ako magtapos, nabanggit po ni Manong Ed kanina, pag may pinangako, dapat matupad. Ang ipinangako po sa atin ng DPWH, at hindi pa ho nasisira sa pangako sa atin si Secretary Babe Singson, meron raw pong karsada, ang ngalan ay Baler Kasiguran Road. No? Dalawa ho yata, isang 8.07 km stretch at isang 2.7 km stretch. Ang halaga medyo mahina ho yung math kong araw to. 192 million po doon sa una, 56 million doon sa pangalawa. At ang yung first project na po ay nabid na ng February 14. Ginawa pa lang Valentine's. At under bid evaluation na ngayon po, yung pangalawa mabibid out ng February 21. Ang pangako po nila, maumpisahan ng pangalawang linggo ng Marso 2012 ang mga proyektong to at dapat matapos ng Nobyembre at Setyembre nitong taon na to. Huwag naman po niyo mamasamay, no? Pero yung Aurora po, talagang naging para simbolo sa akin na pag may problema, may oportunidad. Isa ho sa pinakamabigat na natuklasan ko nung tayo nag-umpisang manungkulan ay binalita sa atin na meron po tayong mga probinsya
na nanganganib doon sa tinatawag po nilang mga pagbaha o pagguho ng lupa, flash floods or landslides. So, pinakita po sa akin numero, sabi ko, ilan bang probinsya natin ang nanganganib? Sabi sa akin, 44. Sabi ko, 80 lang ang probinsya natin, lampas kalahati pa pala. Dahil ang plano ko po sana ay nakahanda sa lahat ng lugar, yung ating mga equipment, yung ating relief goods, may mga regional centers para mabilis ang agaran ng saklolo at tulong ng inyong gobyerno. So sabi ko, teka muna, baka naman nagkamali kayo. Pwede ba yung suriin ulit? Sinuri po ng ating mga dalubhasa at bumalik sa atin. Ang sabi po nila, nagkamali ho kami. Hindi ho pala 44. Ako, o ilan? Hinihintay ko yung bumaba. Sagot sa akin, 66 po. Sabi ko, sana hindi na ako nagtanong sa inyo. Pero ang punto nga ho nun, yung unang pagsubok nga natin ng response ng ating gobyerno, nung tumama, kung di ako nagkakamali, ang bagyong ngalan ay Basang. Sinabi po ng pag-asa ng panahon na yon, tatama raw po dito sa Aurora. Awa ng Diyos, nagkamali sila ng konti, tumama po sa Southern Tagalog, dumaan na Metro Manila. Dito po sa Aurora, noong araw na yun, ay maaraw na maaraw raw. Kaya po, nagbago na ang pag-asa, tumatama na kanilang prediction ngayon. Pero siguro naman po, no? Parang ko si Manang Bel na magiging testigo dito. Pag yung mga kalamidad, hindi natin maiwasan, di ba? Talagang darating at darating yan. Pero alam naman, meron naman tayong siyensya na pwedeng bawasan yung risko, pwedeng bawasan yung dagok na kalikasan sa atin. At palagay ko po, talaga namang sa daming dinaanan natin pagsubok. Nag-umpisa po yung 2011 kasi yung ulan kunyari sa Bicol. Yung buong rason nila ng ulan sa taon, binigay sa kanila unang 3 linggo, dinagdagan pa. Natapos po yung ating taon, may ulan pa rin sa Cagayan at Iligan. Di ba? Ewan ko kailan nakakaalala sa atin ng bagyo pag Disyembre. Ako po hindi ko na maalala kailan yung huling bagyo ng Disyembre. Pero palagay ko naman po, naipamalas na sa inyo ng gobyerno. No? Na pag talaga naman tuwid, ang landas na tinatahak, may kakayahan, kaagapan ang ating mga kababayan na may suliranin. Alam po nyo, noong nagpunta tayo after 2 or 3 days, kung di ako nagkakamali, pagtapos ng bagyo, hindi ko pinag-uusapan doon yung paano yung relief. No? Paano ba yung titiran? Ang pinag-uusapan doon, paano na yung rehabilitation. And after 40 days, inumpisa na ako i-construct, ililipatan ng mga bahay. At pangako nila sa akin, June, tapos na po yung mga bahay, yung unang 5,000 na lilipatan ng mga kababayan natin nasa danger sites ng Cagayan de Oro at Iligan. Nahiya naman ako sila, binigyan ng time limit, baka ko sumobra-sobra na dito ang inyong welcome, sumobra na sa pagtutulpati. Ulit-ulitin ko lang po. Sa mga susunod na araw, may babalita ho tayo sa inyong napakaganda sa economic sector po. Binalita sa atin, kung di ako nagkakamali, mga 2 days ago. Meron pong survey na lumabas kung saan napakaganda ng resulta ng competitiveness ng Pilipinas kontra sa ibang mga bansa sa karating na lugar. Pag tinignan po niyo yung report card, no, talaga naman pong siguro, medyo makapalo eh. Hindi ko siguro bababa sa 15 kategorya yon. Sa 15 yon, isa lang po tayo medyo kailangan magtrabaho ng konti pa. Pero yung 14 po, ganda ng posisyon natin. At ito po ay survey ng isang organisasyon o ahensya sa Japan, ang ngalan ay JETRO. Survey po ng mga negosyante na yung competitiveness and how easy it is to do business in the following countries. Pero isosuspensa muna natin dito. Pati na rin po yung report ng PESA na talagang nung pinakita po sa atin, binasa natin talaga parang sulit naman ho yata lahat ng paghihirap natin. So, ulit po, isang maligayang pagbate sa inyong Foundation Day po. Talaga naman po patungo tayo sa paangat ng paangat ang ating antas ng kabuhayan dito sa ating minamahal na bansa at para sa ating mga kababayan. Umasa po kayo, no, na bagamat ito po yung first time ko makapunta dito. Pag sabi ko na nanay ko kasi kung di ka maimbita, huwag kang pupunta. Naimbita naman ho tayo ngayon, kaya nandito tayo, hindi na magagalit ang nanay ko. Pag tayo naimbita, pipilitin natin. No? Na mapag-unlakan, lahat po. Pero kadalasan nga ho, sabi ko, pagdidiwang, yung mga selebrasyon, okay nandyan. Pero pag may mga problema pa naiiwan, nahihirapan ho tayo mag-celebrate, na inuuna natin yung mga may problema. So dito, sana bawasan natin ang bawasan ng problema. Nakakaingit ho yung klima nyo dito. Para kayo nasa Tagaytay na yata at Baguio. Kaya talaga naman pag napatahimik natin ang sitwasyon,
siguro nga naman ho, yung turista nyo, yun ang magiging problema. Sobrang dami ng turista dito. At iba pang mga pangkakabuhayan. Magandang araw po. Maraming salamat po sa inyo.